KLTV Kwentong Kababalaghan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito na naman ang panibagong kwento na pinamagatang girlfriend pala niya ay aswang. May binatang nagngangalang Marco. Siya ay tahimik, masipag at kilala sa pagiging magalang. Isang araw nakilala niya si Lira, isang dalagang kakaibang ganda, maputla ngunit nakakaakit ang mga mata. Mula noon, palagi na siyang dumadalaw sa bahay ng dalaga at unti-unting nahulog ang loob niya rito. Lumipas ang mga buwan, naging sila. Masaya si Marco, ngunit unti-unti niyang napansin ang mga kakaibang bagay kay Lira. Tuwing gabi, ayaw nitong kumain ng normal na pagkain at madalas ay nagtatago. Kapag tinatanong niya kung bakit, laging sinasabi ni Lira na may sakit siya at kailangan ng pahinga. Mga palatandaan ng kababalaghan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagising si Marco dahil may narinig siyang mga kakaibang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Para bang may mabigat na bagay na dumapo sa bubong. Nang silipin niya, nakita niya ang isang nilalang na may mahahabang kuko at pulang mata. Agad siyang kinilabutan at nagtago. Kinabukasan, ipinagtapat sa kanya ng isang matandang albularyo sa baryo na ang nilalang na iyon ay isang aswang. Laking gulat ni Marco nang mabanggit na matanda ang pangalan ni Lira. Hindi siya makapaniwala, ang babaeng pinakamamahal niya ang tinutukoy. Pagkakumpirma, upang masiguro, minanmanan niya si Lira isang gabi. Nakita niya mismo kung paano nagbago ang anyo nito. Ang magandang mukha ay napalitan ng nakatakot na anyo, mahaba ang dila at mapupula ang mata. Lumipad ito sa bubungan ng isang kapitbahay na may buntis. Doon tuluyang nabasag ang puso ni Marco. Labanan ng puso at katotohanan. Dahil mahal niya si Lira, hirap siyang gumawa ng desisyon. Subalit alam niyang delikado ang lahat kung mananatili siyang tahimik. Kumonsulta siya muli sa albularyo at binigyan siya ng anting-anting at bawang bilang panlaban. Isang gabi, hinarap niya si Lira. Nang magpakita na ito ng tunay na anyo, buong tapang na iniharap ni Marco ang anting-anting. Nagliyab si Lira at nagsisigaw sa sakit. Bago tuluyang maglaho, sinabi nito, "Kung tunay mo akong minahal, sana tinanggap mo ako." Aral sa huli, si Marco ay nalungkot ngunit nakahinga ng maluwag. Naisip niya, hindi lahat ng kinagiliwan at minamahal ay dapat pagtiwalaan agad. Ang tunay na pagmamahal ay dapat may kasamang pagkilatis at pag-ingat. Hindi lahat ng maganda ay ligtas, hindi lahat ng matamis na salita ay totoo. Aral, huwag basta magpadala sa anyo at salita ng isang tao. Kilalanin muna ng mabuti sapagkat ang panlabas na ganda ay maaring magtago ng panganib na hindi inaasahan. Matapos ang pagkakahiwalay nila ni Lira, muling nagbalik ang katahimikan sa buhay ni Marco. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay nanatili. Hindi dahil sa iniwan niya ang mahal niya, kundi dahil natuklasan niyang ito isang nilalang na dapat katakutan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang pagbabalik ni Lira. Lumipas ang ilang buwan, muling naramdaman ng baryo ang takot. Isa-isang nawawala ang mga alagang hayop ng mga tao. May mga nakakakita ng anino sa bubungan at sa tuwing may kabilugan ng buwan, nakakaramdam sila ng kakaibang lamig at bigat ng hangin. Isang gabi, habang naglalakad si Marco pauwi galing sa bukid, biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Sa kanyang harapan, biglang lumitaw si Lira, ngunit hindi na ito ang dating kaibig-ibig na dalaga. Mas nakakatakot na ang anyo nito. Mapupulang mata, mahabang kuko, at tinik na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Marco, akala mo ba tatapos na tayo? Hindi mo ako tinalo noon, pinalayas mo lang. At ngayong bumalik ako, hindi mo na ako basta mapapalayas. Ang pagkakatakutan sa baryo. Simula nang bumalik si Lira, nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. May mga buntis na biglang nagkakasakit, may mga batang nagigising sa gabi na tila may sumusubok na dumukot sa kanila. Ang buong baryo ay halos hindi na makatulog dahil sa takot. Si Marco naman ay laging binabagabag ng panaginip. Nakikita niya si Lira na umiyak at sumisigaw ng, "Tinanggap kita, minahal kita, pero bakit hindi mo ako pinili?" Ang huling pagharap. Dahil dito, nagpasya si Marco na muling kumonsulta sa matandang albularyo. Binigyan siya ito ng mas makapangyarihang anting-anting, isang itim na bato na sinasabing nagmumula pa sa bulubundukin ng mga sinaunang babaylan. Kapag humarap ka sa kanya, huwag kang magpakita ng takot, babala ng matanda. Dahil ang aswang, mas lumalakas kung natatakot ang puso mo. Sa gabing iyon ng kabilugan ng buwan, hinintay ni Marco si Lira sa gitnang kagubatan.
Hindi nagtagal, dumating ito na may kasamang nakapangingilabot na tinig. Hindi mo na ako matakasan, Marco, kung hindi ikaw ang buong baryo ang kaparusahan ko. Laban ng puso at pananampalataya. Nang sumugod si Lyra, agad na inilabas ni Marco ang bato at sabay na nagdasal ng time team. Napasigaw si Lyra at ang kanyang anyo ay nagliyab na parang sinusunog ng liwanag. Ngunit sa huling sandali nagbago ang tinig nito, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang ang dating Lyra na mahal niya. Marco, patawarin mo ako. Gusto ko lang naman ng tunay na pagmamahal. At unti-unti itong naglaho, iniwan si Marco na luhaan at nanginginig. Aral sa huli. Muling naging payapa ang baryo, ngunit ang karanasan ni Marco ay nagsilbing babala. Hindi lahat ng pagmamahal ay ligtas. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta pagtanggap, kundi dapat may katotohanan at kabutihan. Matapos maglaho si Lyra, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Akala ng lahat ay tapos na ang kababalaghan. Ngunit si Marco ay nanatiling balisa. Madalas pa rin niyang naririnig sa hangin bulong ng dating kasintahan. Hindi dito nagtatapos, babalik ako. Ang pagbangon ng pinuno ng mga aswang. Sa kalayuan, sa madilim na kagubatan, may isang pugad ng mga nilalang na matagal nang nagkukubli. Doon, muling nagpakita si Lyra. Bagamat halos naglaho na siya dahil sa anting-anting ni Marco, ang kanyang puot at galit ang nagbigay buhay muli sa kanya. Ngayon, hindi na siya ordinaryong aswang. Naging pinuno siya ng isang hukbo ng mga nilalang, mga manananggal, tikbalang at mangkukulam. Ang kanyang layunin, ganti laban kay Marco at sa buong baryo. Mga kababalaghan sa baryo. Isang gabi, biglang nagdilim ang langit kahit walang bagyo. Ang mga tao sa baryo ay nakarinig ng alulong at iyak na parang mula sa iba't ibang nilalang. Isa-isang nagkasakit ang mga alagang hayop at may mga batang biglang nagkakasakit ng walang dahilan. Isang matanda ang nagsabi, babalik ang aswang na babae, pero hindi na siya nag-iisa. May dala na siyang hukbo. Dito nagsimulang magkaisa ang mga tao. Lumapit sila kay Marco dahil alam nilang siya lamang ang may tapang at karanasan laban kay Lyra. Ang huling laban, isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang hukbo ng mga aswang. Lumusob sila sa baryo, lumilipad sa bubong, humahalakak sa gitna ng dilim. Pinangunahan ito ni Lyra na ngayon ay mas nakakatakot ang anyo. Mahaba ang pakpak, apoy ang mga ta at mas malakas kaysa dati. Ngunit handa na si Marco. Hawak ang kanyang anting-anting at ang itim na batong ibinigay ng albularyo. Nagdasal siya at humarap sa panganib. Lyra, tapusin na natin ito. Huwag mong idamay ang mga inosente, sigaw ni Marco. Ngunit tumawa si Lyra. Kung hindi kita makukuha, kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa iyo. Ang pagtatapos sa gitna ng labanan, itinuro ni Marco ang bato sa langit at muling nagdasal. Biglang kumidlat at isang liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang mga aswang ay nagsigawan at isa-isang naglaho na tunaw sa liwanag. Si Lyra lamang ang naiwan. Nanginginig ito habang nakatingin kay Marco. Marco, bakit hindi mo ako tinanggap? Sana hindi na ako naging ganito. At sa huling pagkakataon, bumalik ang anyo niya bilang simpleng babae. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata bago siya tuluyang naglaho sa hangin, kasabay ng pagbalik ng katahimikan. Aral sa huli. Muling nanumbalik ang kapayapaan sa baryo, ngunit iniwan nito ang isang aral. Ang kasakiman at galit ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Ang pagmamahal ay dapat nakabatay sa kabutihan, hindi sa lihim na kasamaan. At higit sa lahat, ang pagkakaisa at pananampalataya ng isang komunidad ang pinakamabisang panlaban sa anumang dilim. Aral, hindi lahat ng laban ay tungkol sa lakas. Ang tunay na panalo ay nasa katagan ng puso, pananampalataya at pagkakaisa ng tao, laban sa kasamaan. Abangan ang susunod na mga kwento dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalaghan.